Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Bago ko nga po pala simulan ang aking kwento at karanasan, gusto ko munang ipaalam sa inyo na ang kwento at pangyayaring ito ay lubha at sadyang kakaiba. Paano ko po nasabing kakaiba? Dahil hindi ko inaakala na ang taong minahal ko ng buong puso ay may lihim pala na siyang gugulat sa aking buong pagkatao. Gusto na ba ninyong marinig at malaman ang buong pangyayari? Ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil isasalaysay na sa inyo ngayon ng ating narrator na si Boss Giancarlo ng Pinoy Creepy Tales Channel ang buong kwento kung paano, kailan, at saan nagsimula ang lahat. Tawagin nyo na lamang po ako sa palayo na Cedric mula sa isang probinsya sa Luzon. Nangyari ang kwentong ito taong 2005 sa lugar namin. Ang karanasang ito ay sariwa pa rin sa aking isipan hanggang ngayong 2020 na tayo. Bilang panganay na anak ay halos ako na ang gagawa sa lahat ng gawaing bahay. May sakit kasi ang nanay ko noong mga araw na yun at kailangan ko siyang alagaan. 3 kaming magkakapatid pero ang mga kapatid ko ay maliliit pa. Hindi pa nila kayang gumawa ng mabibigat na trabaho. Si tatay naman ay tanging pagsasaka lamang sa bukid ang ikinabubuhay. Doble kayod ako para lang may makain kami. Araw iyon ng Lunes. Maaga akong gumising at nagsaing. Si tatay naman ay maaga ring nagtungo sa bukid para manguha ng mga prutas at gulay. Pinakain ko muna si nanay at ang aking mga kapatid bago ako nagtungo sa maisa namin. Inaararo ko ang lupa gamit ang kalabaw para pagtaniman ng mais. Hindi rin naman kalayuan ang maisan sa aming bahay. Abot tanaw ko naman mula rito ang bahay namin. Hindi pa naman gaano kainit dahil medyo maaga pa naman, kaya hindi ako nahirapang araruhin ang lupa. Kapag mainit na kasi ay hindi pwedeng mag-araro dahil madali lang mapagod at hingalin ang kalabaw. Bandang 11:00 ay tumigil na ako sa pag-aararo dahil may kainitan na. Dinala ko muna ang kalabaw sa kakahuyan at doon pinasilungan. Kumuha rin ako ng isang balde ng tubig at ipinainom ko sa kalabaw namin. Habang hinihintay kong matapos sa pag-inom ang kalabaw, ay may narinig akong humihingi ng tulong sa may ilog. Nagmamadali akong tumayo at nagtungo dito. Pagkarating ko roon ay nakita ko ang isang babaeng malapit nang malunod sa malalim na parte ng ilog. Hindi ko kasi tinignan nun ang kabuuan ng ilog dahil nakapokus lang ako sa pagtimba ng tubig. Kahit galing ako sa pagbilad sa matinding init at hindi dapat mabasa ng tubig ang aking katawan, ay wala na akong pakialam dahil iniisip ko ang babae. Nagmamadali akong tumalon sa ilog at mabilis na tinulungan ng babae. Hinawakan ko ang kanyang baywang at isinalta ko siya paitaas upang makahinga. Dinala ko ang babae sa gilid ng ilog at inalalayan siyang makaupo sa pabilog na bato. Tinanong ko siya noon kung papaano siyang napunta roon sa malalim na parte ng ilog at ang sabi niya ay nadulas daw ang kanyang mga paa sa madulas na bato sa ilalim ng tubig kaya nawalan siya ng balanse. At hindi niya raw napansin na malalim na ang parting iyon. Nagpakilala rin siya sa akin. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Kara. Maganda si Kara. Maamo ang kanyang mukha at mapupungay din ang kanyang mga mata. Bumagay naman sa balingkinitan niyang katawan ang mahaba at maalon-alon niyang itim na buhok.
At aaminin ko na nabighani agad ako kay Kara. Na love at first sight, ika nga nila. Nagpapasalamat naman si Kara nun sa akin dahil sa pagsagip at pagligtas ko sa buhay niya. Pareho na kaming basa nun kaya kitang-kita ko ang kabuuan niya dahil manipis lang naman ang kanyang damit pero kahit na ganun ay hindi ko naman siya pinag-isipan ng masama. Nagkukwentuhan lamang kami at pagkatapos doon ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa dahil kailangan ko na kasing umuwi noon dahil magsasaing pa ako ng tanghalian namin. Nalaman ko rin na nakatira siya sa may paanan ng bundok, mga kalahating kilometro ang layo mula sa maisan namin. Bago kami nagkahiwalay ng daan ay tinanong ko si Kara kung magkikita pa ba kami ulit at masaya ako dahil sinabi niya sa akin na araw-araw na raw siyang pupunta sa ilog kung saan ko siya nakita dahil wala naman daw siyang ginagawa sa kanila. Napag-alaman ko rin na nag-iisa lang din si Kara noon sa kubo niya sa paanan ng may bundok. Tinanong ko rin siya noon kung hindi ba siya natatakot mag-isa at ang sabi niya ay hindi raw dahil sanay naman na siyang mag-isa simula nung namatay daw ang kanyang mga magulang dahil pinatay ito ng mga taong bayan. Pasado 12:00 na noon ang tanghali nang magsaing ako. Lugaw lang naman noon ang niluto ko dahil wala kaming ulam. Aaminin ko na isang kahig, isang tuka lang kami. Nilagyan ko na lang ng asin ang lugaw para may lasa rin kapag kinain na ito. Pinakain ko muna ang aking mga kapatid at pagkatapos ay sinanay naman. Pinainom ko na rin siya ng gamot. Habang ginagawa ko iyon ay ikinuwento ko kay nanay ang tungkol kay Kara at ang sabi niya sa akin ay gusto niya raw itong makilala. Masaya naman ako dahil hindi nagalit si nanay kung sakaling magkaroon man ako ng nobya. Sakto rin na dumating na si tatay noon at narinig niya ang pinag-uusapan namin. Katulad ni nanay ay gusto ring makilala ni tatay si Kara. Nagkukwentuhan lang kami hanggang sa matapos na rin ako sa pagkain ng lugaw. Nagpapahinga lang ako saglit at pagkatapos ay bumalik na ako sa pag-aararo sa maisan. Bandang 5:00 na noon nang matapos ako sa aking pag-aararo. Kinagabihan ay maaga akong nakatulog dahil sa pagod. Napanaginipan ko pa nga noon na ang saya-saya raw namin ni Kara habang naghahabulan sa malaparaisong hardin. Kahit sa pagtulog ay si Kara pa rin ang laman ng puso't isipan ko. Mahal ko na kasi si Kara noon kahit bago ko pa lamang siyang nakikilala. Kinabukasan ay tinaniman ko na ng mais ang lupa na inararo ko. Napatigil lamang ako noon sa pagtatanim ng may tumawag sa akin at nakita ko si Kara na nakangiti habang ikinakaway-kaway pa niya ang kanyang 2 kamay. Itinigil ko muna ang aking ginagawa at pinuntahan ko si Kara sa ilalim ng punong mangga. Binigay niya sa akin ang putong balanghoy na siya raw mismo ang nagluto. May dala rin siyang mga prutas at gulay na inilagay niya sa loob ng basket. Sabay kaming kumain ni Kara ng mga dala niya sa ilalim ng puno. Nagkukwentuhan lang kami ng kahit na anong pwede namin mapag-usapan. Napuno ng tawanan at hagik-hika ng ilalim ng puno ng mga oras o nung mga sandaling iyon. Hindi lang isang beses nangyari ang tagpong yun kundi maraming araw na ang nagdaan. At sa loob ng mga araw na yon ay mas lalo pang napalapit ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na ipinagtapat ko kay Kara ang nararamdaman ko para sa kanya. Sobrang saya ko nung araw na sinagot ako ni Kara at sinabi niya sa akin na matagal na rin daw niya akong gusto. Hinintay na lang daw niya kung kailan ko siya liligawan. Dinala ko na rin siya sa bahay namin at ipinakilala ko si Kara sa pamilya ko. Madali lang silang nagkasundo ni nanay. Minsan pa nga ay siya na ang nag-aalaga rito at sa aking mga kapatid sa tuwing may trabaho kami ni tatay sa bukid. Minsan din ay sa bahay na namin natutulog si Kara. Sa loob ng ilang linggo ay may napansin akong kakaiba kay Kara na kapag kabilugan ng buwan ay nagmamadali itong lumabas ng bahay nang hindi nagpapaalam man lamang sa akin.
Minsan din ay nakita ko ang kanyang damit na may bahid ng dugo at ang palagi niyang sinasabi sa akin na galing daw ito sa hayop na sinubukan niyang hulihin para sana pang ulam namin. Hindi lang isang beses kundi maraming beses ko nang nakita ang duguan niyang damit. Pero dahil nga sa mahal na mahal ko siya ay hindi ko pinag-isipan ng mali si Kara. Wala rin naman siyang ginagawang masama sa amin ng pamilya ko. Lumipas ang maraming mga araw, linggo at buwan, ay mas lalo na akong nagduda kay Kara dahil hindi lang kabilugan ng buwan lalabas siya ng bahay kundi halos 2 gabi sa loob ng 1 linggo. Sa bahay na pala namin nakatira si Kara noong mga sandaling iyon. Hindi na kasi ako pumayag na mananatili siya roon sa paanan ng bundok dahil delikado lalo na at babae pa siya. Habang tumatagal ay sunod-sunod na patayan na ang nagaganap sa lugar namin. Ngunit hindi malaman-laman ng mga pulis o ng mga taong bayan kung sino ang pumapatay sa mga tao. Matatagpuan na lang daw ang kanilang mga bangkay na wakwak na ang mga tiyan o di kaya naman makikita na lamang ang kanilang mga katawan sa iba't ibang parte ng kakahuyan. Hinala nila na kagagawan daw iyon ng aswang. Sa mga ikinikilos ni Kara na sa tingin ko ay may kakaiba talaga, ay hindi ko maiwasang isipin na baka may kinalaman si Kara lalo na't palagi ko siyang nakikitang may bahid ng dugo ang kanyang damit. At ang mas ipinagtataka ko pa nun ay halos gabi-gabi na lumalabas si Kara sa bahay namin. Hanggang sa naisipan kong sundan si Kara. Isang gabi ay maaga kaming namahinga. Sila, nanay at tatay ay natutulog na pati ang mga kapatid ko. Katabi ko nun si Kara habang nakahiga kami sa katre na gawa sa kawayan. Nang mapansin kong dahan-dahan siyang umupo hanggang sa tumayo ito. Nagpanggap ako nun na mahimbing na natutulog dahil gusto kong malaman nun kung bakit at ano ang dahilan ng paglabas niya tuwing gabi. Nararamdaman at naririnig ko ang pagbukas niya ng pintuan at dahan-dahang inihakbang ang kanyang paa papalabas ng bahay. Bumangon ako nun at sinundan ko si Kara. Nagtago ako sa malaking puno na katabi ng bahay namin at doon ako sumilip para tingnan ko si Kara kung saan siya pupunta at para malaman ko kung ano ang dahilan at palagi siyang lumalabas tuwing gabi. Nakita ko si Kara na binabaybay ang daan patungo sa patagan. Sinundan ko lang nun si Kara at sa tuwing lilingon siya ay mabilis naman akong nagtatago sa katawan ng puno o di kaya'y sa malalabong na mga halaman o sa mga damo. Hanggang sa may narinig na akong sigaw ng isang babae na parang namimilipit sa sakit. Nagmamadali akong tumayo nun at sinundan ko ang sigaw na patuloy kong naririnig. Dinala ko ng aking mga paa sa talahiban. Hinawi ko ang talahib at doon ako sumilip para makita ko kung kanino galing iyong sigaw na naririnig ko. At doon, nakita mismo ng 2 mga mata ko si Kara. Kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang anyo. Ang Kara na maganda ay unti-unting nag-iba ang itsura. Humahaba ang kanyang mga kuko at tinutubuan din ng makakapal na balahibo na kulay itim ang kanyang buong katawan. Hindi ko maintindihan noon ang aking nararamdaman. Nasasaktan at puno ng galit ang kalooban ko. Kasabay noon ay nakakaamoy rin ako ng hindi kaaya-aya sa aking ilong na para bang malansang dugo o patay na hayop na hindi ko maipaliwanag. Basta, noong mga oras o nung sandaling iyon lamang ako nakaamoy ng ganun. Nakita ko nun kung paano wakwakin ni Kara ang tiyan ng isang hayop at kung paano niya lantakan ang mga laman loob nito. Hindi ako nakakilos nung sandaling iyon na makita ko kung paano niya dukutin ang laman loob nito, sabay subo nito sa kanyang bunganga. Humagulhol na ako dahil sa aking mga nakikita sa pinaggagawa ni Kara, hanggang sa hindi ko na malayang napalakas sa pala ang pag-iyak ko dahilan upang makita ko nito. Nakita kong nagulat siya.
Gusto niya akong hawakan nun, ngunit itinabig ko ang kanyang mga kamay at pinagsalitaan ko siya ng mga masasakit na salita. Nakita kong unti-unti nang bumabalik ang itsura ni Kara sa dati niyang anyo bilang isang tao. Nagpapaliwanag sa akin si Kara nun kung bakit niya yun ginagawa. At ang sabi niya sa akin na hindi raw niya mapipigilan ang kanyang sariling kumain ng laman loob. Ayaw daw niyang saktan ang pamilya ko dahil daw mahal na mahal niya ako, kaya iba na lang ang binibiktima niya. Inamin niya sa akin na ang pamilya raw nila ay mga aswang, pero hindi raw niya ginusto na maging isang aswang. Palagi siyang humihingi ng patawad nun sa lahat ng kanyang ginawa. Sobrang sakit na nararamdaman ko nun na para bang may gustong sumabog sa kaloob-looban ko. Niyakap ako nun ni Kara habang humahagulhol, ngunit itinulak ko siya. Nagalit si Kara sa akin at mahigpit niya akong sinakal sa aking leeg. Hinamon ko siya nun na patayin na niya ako. Total, para na rin niyang pinatay ang puso ko dahil sa nalaman ko. Nararamdaman ko nun na nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy na nakasakal sa akin, habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Sinisigawan ko siya noon na patayin na lamang ako, ngunit bigla niya akong binitawan at mabilis na tumakbo papasok sa kaloob-looban ng kakahuyan hanggang sa hindi ko na siya makita o sa hindi ko na siya matanaw. Habol ko ang aking hininga noon dahil sa pagkakasakal ni Kara sa akin. Na medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko noon ay umuwi na ako sa amin habang patuloy pa rin umiiyak. Lumipas sa mga araw ay hindi na muli nagpakita pa sa akin si Kara simula nung gabing yun. Simula ng pag-alis niya ay wala na ulit kaming nabalitaan na may namatay pa sa lugar namin. Siguro nagpakalayo-layo na si Kara sa lugar namin. Ilang buwan din bago ko tuluyang natanggap ang lahat na wala na si Kara. Kahit na ganun, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya sinaktan ang pamilya ko nung nandun pa siya sa bahay namin. Ipinaliwanag ko rin sa mga magulang ko at mga kapatid kung bakit hindi na nagpupunta si Kara sa amin. Sinabi ko na lang sa kanila na naghiwalay na kami ni Kara dahil lilipat na ito sa Maynila. Inilihim ko na lang sa kanila ang tunay na pagkatao ni Kara. Kaya simula nun, ay hinding-hindi na ako muling nanligaw at nagtiwala ulit sa mga babae. Kaya hanggang ngayon sa kasalukuyan ay single pa rin ako at wala na rin akong balak pa na pumasok sa isa pang relasyon. Ipinokus o itinuon ko na lamang ang aking oras at atensyon sa pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan nyo at maraming salamat din sa inyong lahat sa pakikinig. Uulitin ko po, ako po ito si Cedric mula sa isang probinsya sa Luzon. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!